Right, folks, here we go again. J.R. Badong and Sis Nikki are back. And somehow, this saga keeps unfolding. Just when you think you've heard it all, J.R. digs up more dirt, and Sis Nikki, she's got the details to back it up. But wait, let's add some music. Time to set the mood with a good old folk song, because why not? Balakajan. According to Sis Nikki, members in Canada are taking out loans just to meet donation quotas. And for what? A visit from KDR that sometimes doesn't even happen. One time when expectations weren't met. The excuse was passport expired. Maybe next time just say no traffic and call it a day. And then we have Rodel Mangiliman. JR calls him a yes man who defends anything, even when he knows better. JR put it bluntly, ano nga namang ipapalamon mo sa mga anak? Mo kung hindi ka mag-yes man kay Daniel Razon? Now, the name that keeps coming up, Bet Raisin. JR has very strong words for her, calling her impactitang demonio. And based on what he's saying, the treatment of Luisa Domingo adds to the picture. According to JR, Luisa suffered a miscarriage after being forced to do heavy labor. And Bet Raisin's alleged response, ang mga buntis kasi, maarte lang. Ganyan ba sa church, madam? Then there's the money situation. JR and Sis Nikki talk about KD Rack, where Daniel Raisin's wife supposedly owns 80% of the shares. Now, Sis Nikki has been on a mission, tracking down KDR's properties, and at this point, she's probably thinking, wait, kung ganito kayaman sila, saan napunta yung mga naitulong ko? Pwede bang i-refund kahit kalahati? Kahit pa Gcash lang? Unfortunately, no receipts, no refund, Sis Nikki. Meanwhile, JR mentions how necessities in a pallet are overpriced, 25 pesos for lumpia. At that price, it better come with a direct line Daniel Razon para matanong, asa ka? And let's be real, if Brother Eli was still around, would any of this be happening? JR keeps bringing up how things have changed under Daniel Raisins. Leadership, less preaching, more money talk. If there's a whole TV and radio station, why is there so little actual preaching? If everything is above board, why does it feel like people are being pressured into staying? At bakit parang laging gustong manakit ni Daniel Razon? Gusto magtanggal ng mga ngipin, lol. And then there's that Brazil situation. JR straight up said Rodel, Mangiliman should ask his wife about an alleged attempted rape involving Daniel Raisin's father. That's a serious claim. But will Rodel actually ask? Doubt it. JR and Sis Nikki aren't just talking. They're challenging the narrative. And whether you believe everything or not, you have to admit, these are big accusations. But hey, don't take my word for it. Let's hear it straight from J.R. Badong himself. Watch the full video and see what he has to say. Because trust me, this story isn't over. If you want to keep up, you know what to do. If not, well, enjoy paying 25 pesos for lumpia while they live in mansions. Hello po mga kapatid, sa lahat po ng mga nanonood. Magandang araw po, magandang umaga. Tapos, nagkaroon ng nag-interrupt. Sa lahat po ng nanonood, manonood ng mga videos ko po. Medyo haggard lang po tayo ngayon dahil una na yata o alas 2 na ako nakatulog. Tapos alas 5 nagising na po ako dahil dumating po yung anak ng boss ko, yung boss po namin. So ayun po, nag-request di ko nga alam na makakapag-live ako ngayon dahil lang alam ko mag-i-stay yung anak ng boss ko. Tapos yun, nagbigay siya ng pera, binigyan niya ako ng personal money, tas kagabi, tas kaninang umaga bago siya umalis, nagbigay siya ng pera na pambili daw namin ng kung ano yung kailangan namin personal, tsaka kung ano pa yung kailangan namin nung kasama ko. So inihintay ko lang pong umakyat si Nikki dahil siya po ang nag-request na mag-live po kami. Meron daw po siyang itatakel. Yan, nag-ano na ngayon si Nikki, nagre-request na. So going back mga kapatid sa mga topic na itinatakel po natin or issues, kasi po ganito mga kapatid, ang sinasabi ni Brad Rodel Mangiliman, 20 years na daw, hindi ko pa daw na nakakalimutan. Yun nga hindi ka ba nag-iisip, Brad Rodel Mangiliman? 20 years na, kung hindi ko nakakalimutan yun, nagparaya na nga ako. Dapat ang sabihan mo, yung nanay na impactang nanay ni Daniel Razon. At si Daniel Razon mismo.
Dapat sabihin mo kay Daniel Rason, Kuya, hindi po ba tama naman yung sabi ni Brad Badong na nagpakalayo-layo na nga siya? Eh di tanungin niyo po si Brad Josel, tanungin niyo yung pamilya Malyari. Alam nila. Alam nila yan. Noong una, ayokong banggitin yung pamilya Malyari eh. Kasi alam kong gigipitin sila ni Daniel Rason. So, I have no choice but to state the fact. Tanungin niyo po ang pamilya Malyari. Tanungin niyo si Sis Marie Malyari na member ng MMC. Tanungin niyo si Sis Mary Ann Malyari na isang bautisadora. Tanungin niyo si Sis Ranza Malyari na asawa ni Brother Josel Malyari. At tanungin niyo mismo si Brad Josel Malyari na KNP. Tanungin niyo si Brad Kenneth Manaig kung hindi totoo na pinag-initan ni Daniel Rason si Brother Josel Malyari. Tanungin niyo si Tisha Umipig yata, kung di ako nagkakamali, si Sis Rory Magno, at saka si Sis Kat Canlas. Tanungin niyo po yung mga kapatid na yan, mga kapatid. Nakita po nila, nung time na nagalit na po ako noon eh. Nagalit na po ako. Nung time na sinisiraan na ako nung Betrason, mga kapatid, after niyang tumawag kay Sis Ranza na mag-iingat po sa akin. Alam niyo po, 2 araw na parang wala ako sa sarili. 4 na araw. Nung time na ano ko po, naalala ko, kasi nag-remit po ako ng pera, ng bayad sa Airbnb doon sa tiny houses sa may Baghdad sa Apalit. So nag-remit ako, tinanong ako, magkano yung na-remit mong huli? Sabi kong ganyan. Sabing ganyan ni Betrason. Sinabi ko, ganun lang. Tapos, naalala ko, mga kapatid, sabi ko na pinag-iisipan ako nito eh. Sabi ko ganyan. Well recorded naman po yung yung remittance ko, meron pong listahan. Nagpaliwanag ako. Tapos, nung nag-okay lang siya, hindi po ako satisfied sa okay nung Betrason, mga kapatid. Kilala ko po sila. Tapos, nung pong nag-okay siya. Meron po akong screenshot nun ng message, ng conversation namin. Sabi ko, Mami, pwede po ba? Tigil-tigilan nyo na po yung paninira nyo po sa akin at sa amin ng mga kasama po ninyo. Sabi niya ganyan, ano? Anong sinasabi mo? Hindi ko alam. Tapos nag-reply ako, pwede po ba wag na po kayong magmaang-maangan dahil alam nyo naman po sa sarili nyo kung ano yung totoo. Wag po kayong magsinungaling. Tapos nagmamaang-maangan pa din. Sino daw nagsabi, etc. etc. Sabi ko, sa dami ng mga pinagsasabihan ninyo ng mga kasiraan namin na imbento at kasinungalingan, hindi nyo na alam kung sino ngayon yung nagsasabi sa akin. Sabi kong ganyan. Alam nyo po, tinawagan ko siya. Nandun po kami sa isang exclusive na subdivision sa San Fernando, Pampanga, sa Dizon Estate. Mayayaman po ang mga doon. Bawat kanto po merong sariling gwardya. Tapos po, nagsisigaw na po ako. Talagang pinagsisigawan ko na po si Betrason sa galit ko po. Dahil demonyo siyang sinungaling. Naglabasan po yung mga tao. So, ang ginawa ko po para hindi makadistract, kasi iniingatan ko pa rin po yung karangalan ng iglesia nung time na yon. Ang ginawa ko, pumasok po ako sa kotse ko. Doon ako nagsisigaw. Tapos lumabas po si Mary Ann, pinapasok ko po siya sa kotse. Ang ginawa ko po, nag-drive ako habang nag-uusap kami at ni loudspeaker ko po para naririnig ni Sis Mary Ann Malyari na bautisadora, kapatid ni Brad Josel Malyari. Alam niyo po, ang sabi ni Mary Ann, JR, wala pong pabulong. JR, sinusuntok po ako dito. JR, tigil mo na yan. Tapos sabi ko, para hindi malaman ni Betrason, sabi ko, hindi kapatid, kailangan malaman ni Mami kung gaano siya kasama, kung gaano kademonyo yung pinaggagawa niya.
Alam niyo po, nung time na yon kung wala lang si Mary Ann, ibabangga ko na po yung sasakyan eh. As in, ibabangga ko na po yung sasakyan. Kaya lang nandun po si Mary Ann nung time na yon. Saksi po si Mary Ann. Makakapagpatunay po siya dyan. Nagulat po siya eh, natakot po siya. Talagang binilisan ko po yung kotse eh. So, yun po. So, yung pong mga nagsasabi na meron po akong galit, hindi mahirap nyo pong patunayan yan. At saka dun sa mga nagsasabing yan, kay kagaya ni Brad Rodel. Brad Rodel, ang tagal-tagal mo sa Brazil, hindi mo ba alam yung nangyayari dyan? O tanga ka lang talaga? Pero mo, nagiging yes man ka ng yes man ng alam mo naman kasi sinungalingan, tanungin mo yung asawa mo, si Sis Lanlan, kung hindi totoo yung attempted rape ni daddy, ng tatay ni Daniel Rason sa Brazil. Tanungin mo. Tapos sasabihin mo, may timeline kasi yon. May time element yan. Nung bang ginawa yan, hindi na ba siya nagbago? Hindi applicable sa inyo yon. Unang-una, kayo dapat ang ehemplo ng kapatiran. Kaya wag nyong imimislead ang mga kapatid. Wag nyong imimislead. Masyado kayong Tapos sila'y nagsialis sa atin sapagkat sila'y hindi ano bang talata yun? Basta yung sinabi sa bakit? Sigurado ba kayo na kayo yon? Sigurado ba kayo na kabilang kayo dun sa sinasabi ng Panginoong Jesucristo na kaya sila nagsialis sa atin dahil sila hindi sumasa atin? Baka nga mas kami ang bahagi talaga nun nung sinasabihan ng Panginoong Jesucristo. Bakit? Nananatili kami dun sa aral ng Panginoong Jesucristo eh. Kayo ang hindi nananatili dyan. Biruin mo, Rodel Mangiliman. Alam na alam mong kasinungalingan, pinagtatanggol mo pa. Sa demonyo ka din. Punyeta ka. Ganyan lang, magagalit ka sa akin. Bakit? Wala kang pakialam kung magalit ka sa akin, Rodel Mangiliman. Sino ka ba? Pinalamon mo ba ako? Punyeta ka. Yan lang ang masasabi ko mga kapatid. At pakyatin na natin si Sis Nikki. Ayan, meron daw si Sis Nikki eh. Meron daw sasabihin, meron daw siyang itatapik. Sis Nikki, inano na kita, pinaakyat na kita, nag-send na ako ng invite. Anuhin mo. Sis Nikki, adding. Sis Nikki, nag-send ako ng mapagpalang araw sa inyo. Kakahiyang pamilya, nagtuturo ng aral ng Biblia, pero number 1, isa sa kapangitan ng ugali. Nangalan niya ba yan? Na demonyo eh. Sis Nikki, nag-send ako ng po sa inyo. Ayun, po, adding Sis Nikki. Approve. Unable to add guest. Ayan. Hello, Sis. Hello. Opo, hello. Sis Nikki, ba't di mo buksan yung camera mo? Hindi, saka na lang, bro. Alam mo, tawag dito, mga fans, meron tayong tatalakayin, ha? Hindi ako nagpapaksa. Meron lang akong i-open na, dapat kasi kayo, alam mo, mga kapatid, may suka kayo sa sa harapan niyo. Suka at bawang. Pampatanggal ng high blood. Kasi dito, blood kayo. Alam mo ba, Brad Badong? Meron friends ako, may friend ako, Canada area, Canada.
Oh, nako, sabi sa akin, alam mo sis, siya kasi ano na, closet. Ay sis, parating dito si KDR this Feb. O sabi ko, bakit? Nakapag-loan na yung aking mga kasamahan para ma-reach yung kanilang targets, let's say 1,500 Canadian dollar. Mga ganon. Tapos may area naman na, basta ganung amount naglalaro, 1,000. Then halimbawa ikaw, Brad Badong, hindi mo kaya yung ganong target, ikaw ay nasa, let's say, 600 lamang, ganon. So, uutangin mo yon pagpalagay ng 1,000 Canadian dollar. Ilo-loan mo yon kasi yun ang suggest ng ano, na ma-reach mo, individual. 1,000 Canadian dollar. Pagpalagay, let's say, ganon, malaki isang tao. Then, sabi ng mga ano, suggest kasi yun ng, ano, ng, anong tawag doon, district servant nila, suggestion. So ngayon, yung iba mga kapatid, talagang pinipilit mag-loan. Alam mo, nag-i-issue pala sila ng cheque for loan for 1 year. Then yung utang na yon na pinuno nila sa sa target, babayaran nila yon in 1 year ng mga bawat individual na gustong ma-reach yung target. Gets mo, Opo, Brad Badong? gets ko po. Ngayon, tawag dito, OID ganon. At parating daw si KDR ngayon, parang busy-busy. Ngayon, ang sabi sa akin ng kapatid, baka mapagaya yan sa sa scenario nung after 3 years, ginawa daw yan ni KDR. Ngayon, palibas sa mga panatiko, gustong makita si KDR from ibang bansa like sa Amerika, nag-travel, airplane, nag-effort ng ganon, nagpunta ng ganung bansa doon sa Canada. Hindi ko nababanggitin kung saang area sa Canada. Alam mo, Brad, after ng airport, andyan yung mga target na ready na hindi dumating si KDR. At alam mo daw kung bakit hindi dumating. Bakit? Kasi parang ang alam nila kasi parang hindi na-reach yung target ng ganon. At ang sabi, ang passport daw ay hindi expire ang passport. O, sige, go, Brad Badong. Ano masasabi mo? Kasi yan, Sis Nikki, hindi mo po pwedeng idahilan na expired yung passport. Bakit? Kasi a year before, nakaplano na yan. So, dapat ikaw na dadalaw, naka-ano ka rin, nakahanda ka rin. Dahil dadalawin, naghahanda sila. Brad, huwag ka na magpaliwanag. Hindi naman tayo tanga about dyan. Correct po. Ang pinapaliwanag ko sa iyo, Brad, gaano kakapal ang pagmumuka ni KDR Opo. para magpa-target na gano'n sa travel. Wala namang mga target na aral sa kanya eh. Tapos Correct bigla po. siya magpapa-target na ganyan. Gaano kakapal ang pagmumuka mo? Eto ha, maraming nakikinig dito. Ako Sticky. sinasabi ko sa inyo, Sticky. na-high blood na naman ako eh. Sis Nikki, meron ka pang BP dyan. Ay, wala. Sanay na ako. Kaya nga, alam mo, malaking tulong sa akin din yung hindi nadalo sa kanya ng batibot. Hayaan mo na, ito'y pang reserva ko sa live. Alam mo ba, talagang ikaw, kung mangangaral ka na anong nakakain mo? Ikaw baga, walang pusong kapatid. Saka ko na lang i-share yung mga dinadanas ng kapatid doon about loan. Talagang alam mo, sabi nila, nawawalan kami ng time sa pamilya. Bakit? Kasi imbis na pinapahinga namin, nagpipick up, parang sideline, nagsasideline sila sa Canada, may iba't ibang trabaho, ma-reach ang target na, syempre, nasa tama kang, alam mo, nasa tunay kang iglesia, na talagang nagdidiyos ka. Kasi, di ba yun ang isip natin eh, parang kayo, na nagserbisyo ng 20 taon, walang di ba? Ganon din sila, Brad Badong. Opo. Ngayon, ganito, okay na nga daw yung mga time ni Best, pero ngayong 4 years na ang laki daw ng nilalaspag na pera ni KDR. Ngayon, pupunta siya ng Canada ngayon kasi hindi ko alam yung may pasalamat ba? Nikki, ang pinakamayaman na preacher sa Pilipinas, kundi ako nagkakamali, si Manalo. Noong kasi in-expose ni Sis Lydia na dating member ng Iglesia ni Cristo. Si Manalo daw po, sabi ni Brad Eli, si Manalo bilyonaryo. Sabi ni Sis Sis Lydia, mali po kayo, Brad Eli, si Manalo po hindi po siya bilyonaryo, trilyonaryo. Alam niyo po, sabi ni Brother Eli, Sis Nikki, alam niyo mga kapatid, kung ako ipapatigil ko ang pang-aral kahit 1 taon lang, siguro kasunod ako ni Manalo.
sa isang pinakamayaman na sa Pilipinas. Isang taon lang po ang sinasabi ni Brother Eli. Ito pong si Danya Rason, mga kapatid, si Sneaky, 4 na taong singkad na wala pong ginagawang pangangaral, considering the fact na meron po tayong sariling TV station at meron tayong sariling radio station. Nung time ni Brother Eli, later part na lang po ng ni Brother Eli na nagkaroon tayo ng sariling TV station at sariling radio station. So, ano pong ibig ko pong sabihin? Ang ibig ko po sabihin, si Sneaky, ito pong si Danya Rason, napakayaman na po talaga niya. Bakit? Baka nga mas mayaman pa po siya kay Manalo eh. Si Sneaky, trilyonaryo po si Manalo. Isang taon lang, sabi ni Brad Eli, magiging number na akong pinakamayaman na preacher sa Pilipinas. 4 na taon na po si Sneaky na hindi po nangangaral si Danya Rason. Birong pupunta siya sa iba-ibang mga bansa. Sinong gumagastos? Ang national budget po ba ng iglesia? No. Ang mga kapatid sa mga pinupuntahan niya. Merong mga MCGI cares, etc. Sino po ang gumagastos? Yung mga kapatid sa lokal, yung mga kapatid sa distrito. Pero yung abuloy, saan napupunta? Nakuha niyo po, Nikki? Opo, sa kanya. Opo, sa kanya. Sa kanya po. So wala pong lumalabas. Puro po siya pakabig. Ano po, boksingero po talaga eh. Bakit? Yung mga boksingero, lagi pong nakatikom yung kamay. Ayaw pong magbigay po niyan. Katunayang ayaw magbigay, mga kapatid. Ito po nung pong namatay si Brother Eli, hindi pa pala. Buhay pa pala si Brother Eli noong pong pinauwi yung mag-asawang Brad Dennis Domingo at saka si Sis Luisa Domingo. Ni-request sila. Kasi umalis na po ako noon eh. Tapos ang pumalit sa akin si Sis Mayo Sunga. Tumakas din po yun, naglayas. Kasi hindi na po niya ma-atim yung ginagawa ni na pangmamaltrato nung impactang Betrason na yon. Ang pumalit po kasi sa kanya si Brad Willie Sorilla, ang tawag po namin sa kanya Ganda. Ang ginawa po nun, umalis din po. So ang last resort po nila, yung po mag-asawa na yun, ni-request nila kay Brother Eli. So umuwi from Brazil. Nung pagka-uwi sa Brazil, nanghingi po sila ng 2 linggo yata o 3 linggo na dadalaw muna sila sa mga magulang nila. Alam niyo po, si Sneaky, ang nung nalaman nung mag-asawa ni Beth Rason at saka ni Dan Rason na kahit nakabakasyon yung mag-asawa, meron silang tinatanggap na allowance. Sabi nila, pagbalik nila dito, iaawas natin sa kanila yung allowance na binibigay sa kanila ni Brad Eli pagka dumating sila, habang nakabakasyon sila. Kasi ganun po si Brother Eli, mga kapatid. Yung pong mga kasama niya, pinapabaunan pa po niya ng pera yan pag uuwi, mga kapatid. Pinapabaunan niya ng pera para sa magulang, para sa pamilya. Tapos yung allowance mo, non-stop. Ako po kasi hindi naman po ako kasama doon sa mga tumatanggap ng allowance kay Brother Eli pag nasa Pinas. Ang allowance ko po nanggagaling po kay Brad Don Kapulong. Pero hindi po consistent yon, mga kapatid. Alam po nila yan, hindi po consistent yan. Tapos mga kapatid, nung bumalik na po sila, naagasan po yung bakit po naagasan? Buntis po siya ng 4 na buwan po yata, kung di ako nagkakamali. Ang ginawa po, pinagbuhat ng mabibigat na tsaka pinagtrabaho ng mabibigat. So, na-miscarriage po yung si Sis Luisa Domingo. Tapos, nung pong naagasan na po siya, alam niyo po, lalong sumama ang loob ng asawa. Lalong sumama ang loob ni Brad Denden Domingo. Bakit? Si Sneaky, sabi niya, napaka-arte ng mga nagbubuntis ngayon. Sabi ni Beth Rason. Nung kami, nagtatrabaho pa kami ng mabibigat. Ngayon,
Gusto nila nakahindarat lang. Ganun po yung mga ano nila. Gusto nila nakahindarat lang. Ganun po kasi kabulgar sila magsalita, si Sneaky. Sige po, si Sneaky, pero gusto sabihin. Hindi, tapos Brad, ganito ha. Kasi ito tong nagkwento sa akin na taga Canada na to. Kuwari ko, ano to na closet na. O sige, ito na. Nagpapa-target ka. Ngayon, nitong closet na sila, nitong wala na iba yata, exit na talaga eh. Paglabas, sasabihan mo na Antikristo matapos kang bigyan ng pera. Correct po. Wala silang mababasa sa Biblia, si Sneaky, na yung mga lumalabas Antikristo. Wala po silang mababasang talata na yan. Gusto po, amunin niyo pong debate kami, si Sneaky. Brad, Papatunayan ko po sa kanilang wala silang mababasa sa Biblia na sa kanila Antikristo. Opo, si Sneaky. Alam mo, Brad, alam ko namang walang mababasang saan ka nakakitang maraming membrong Antikristo na lumabas. Ibig sabihin, huli na nga yan eh. Huli na nga yan sa KDR. Tamo ha, Brad, kung pag-aaralan mo, marami nang nalabas. As in, marami na. So, 100%, kasi iglesia yan eh, na andyan yung mga mabubuti. Ngayon, lumalabas na, pagpalagay mo lumabas na dyan is 60%, kalahati na, or 70%. Eh di ba sa iglesia, kung pag-aaralan mo, mga mabubuting kapatid yan eh. Kasi kaya nga yan nag-iglesia eh. Kumbaga, ano yan, ang mabubuting kapatid. Ngayon, nung 70%, pag-aaralan mo, nung lumabas sa'yo, sasabihan mo ng Antikristo. Teka, i-assess mo yung sarili mo. Bakit lumabas yung 70%? Lumabas sa iglesia na pinag-aanuhan mo, hindi mo ba naisip? Bakit lumabas yan? 70% na eh. Masyado ka namang wala ka bang utak? Hindi ka ba nag-iisip? Ibig sabihin yan, yung 70% na yan, kaya lumabas, ikaw na ang Antikristo. Totoo po yan. Ano mo, Brad Badong? Kasi di ba, sabi ni Brad Ed, lamang dito sa iglesia ang kapatid na mabubuti. Correct po. Ngayon, sinasabi ko sa iyo, kung halimbawa na lumabas na yung lamang sa iglesia na mabubuti 80%, sasabihin mo pa ba ng Antikristo? Nakakatakot na siya sa diwa niya. Siya na ang Antikristo. Opo. Ano? Kasi po ganito, si Sneaky, talaga pong siya po ang Antikristo. Bakit po? Malinaw po ang sabi ng Panginoong Hesukristo, ang mabuting pastor, meron siyang 100 tupa, nawala yung isa, iniiwan niya yung 99 upang hanapin ng isa. Ito pong wala pong nawawala, si Sneaky, nagtatanong lang. Tama po ba si Sneaky? Nagtatanong lang sa mga issues. Totoo po ba yung alak na kumakalat sa internet na binibenta sa mga restaurant ni Brother Eli? Totoo po ba yung nightclub na Area 52 na pag-aari ni Brother Eli? Biruin mo, pagmamatigasin mo na artificial intelligence lang, na tapos mag-iimbento ka ng kayang pagalawin yung tao, kaya etc. Samantalang napakaraming mga kapatid na nakapunta po doon sa nightclub na yun nung Sabbath anniversary, nung uling Sabbath anniversary ni Brother Eli. Mga kapatid, 2018 yon if I'm not mistaken. And then, tapos sasabihin mo, and all of a sudden, after na pinagmatigas mo yung kasinungalingan mo na yun, sasabihin mo, events place. So, talaga pong, ang sinungaling po kasi, hindi naman po niya habang buhay maitatago yung katotohanan, si Sneaky. At saka, hindi po. Ganto po, Brad Badong. Ito, kung narinig ako ng maraming worker. Ikaw, worker ka. Isipin mo, worker ka ha? Worker ka. Hindi mo napapansin. Kaya ka nga worker, manggagawa ka eh. Kumbaga, mapagmatsyag ka. Kumbaga sa kulungan, Brad Badong, sa kulungan ng mga tupa, teka, Naglalabasan na, Brad Badong. Ikaw ba, worker? Kung ikaw ay mabuting diwa at sa Diyos ka, magtataka ka, teka, bakit nalabas itong mga katabi ko? Bakit para nagpapanig silang naglalabasan? Hindi panig kayo kay Daniel. Panig na kayo. Dapat maisip mo na, teka, naglalabasan na to, ano kaya? At bakit kaya naglalabasan?
Tapos eto si KDR, parang walang nangyari. Ang magpupulpito na naman, na gano'n na naman ang sasabihin, ayun naman ang paksa. Eh di ba, Brad? Sa panahon ni Brad Eli, hindi po pwede yan. Mm. Magtataka siya, pagagalitan niya na yung mga manggagawa at KNP. Opo, Anong sasabihin ni Brad Eli pagka yung sa ganyan? Aba, bakit naglalabasan ng mga kapatid? Ano kayo, mga tulog, mga manggagawang tulog, mga ano? Ngayon, hindi na. Kampi na ang karamihang manggagawa at KNP kay KDR. Wala ka nang magagawa. So, ikaw na mabuting tupa, anong gagawin mo? Sis Nikki, Siyempre, hahanap opo. kang Opo, Sis Nikki, masabat ko lang po kayo. Alam niyo po, hindi po ako naniniwala na kampi ang karamihang KNP kay KDR. Tanungin niyo po ako bakit hindi ako naniniwala. hindi naman kampi sa kanya lahat. Meron talagang nag-o-observe na meron na talaga no kasi karamihan naman diyan mabubuti eh. Opo, Kumbaga, ba ang dahilan, Sis Nikki, bakit ko po nasabing hindi ako naniniwala na karamihan ng mga KNP o lahat ng KNP ay kampi kay Daniel Rason? Ang dahilan po, Sis Nikki, ito po, tinatakot niya po yung pong mga KNP. Meron po akong pinost na recording, voice recording ng pananakot, pamba-blackmail ni Daniel Rason sa mga KNP. Ang sabi po niya, huwag niyong hugutin ang aking tapang. Kilala ko kayong lahat mula pa ng pasimula. Hawak-hawak ko ang mga sulat ninyo kay Brother Eli. Bakit ganon? Kung mabuti kang budhi, sabi ng Biblia, ang nagtatakip ng kasalanan. Ang may pag-ibig nagtatakip ng kasalanan. Granting na meron kang alam na kasiraan. Hindi mo ba pwedeng pagtakpan? Kasi yun po ang turo ni Brother Eli sa mga manggagawa. Pagka sabi ni Brother Eli, pagka susolusyon kayo ng problema ng kapatid, lagi niyong hahanapin kung papaano nyo i-absuelto ang kapatid. Tandaan mo po, si Nikki, tandaan niyo po mga kapatid, ang isang tagahatol sa Biblia, si Satanas yun. Si Satanas po ang tagahatol ng mga lingkod ng Diyos. So, kung ikaw, lumalagay ka na tagahatol, ay hindi ka sa Diyos. Kasi ang sa Diyos, lagi niyang hinahanap yung buti ng kapatid. Tignan niyo po, Sis Nikki, anuin ko lang po saglit. Sinasabi po nila, Sis Nikki, na meron daw po akong galit, ang tagal-tagal na noon, hindi ko pa daw makalimutan. Sabi ko, ang bobo mo, Rodel Mangiliman. Ang bobo mo. Halatang halata na pinapagalaw ka lang, binubo ka lang ng bunganga mo, yung dahil sa pakinabang, dahil sa pera. Ano nga namang ipapalamon mo sa mga anak mo? Kung hindi ka mag-yes man kay Daniel Rason, ang bobo mo. Kung talagang meron kang diwa ng isang manggagawa ni Kristo, madali mong maano, Brad Daniel, hindi po ba ang tagal-tagal na po ni Brad Badong sa inyo? Katunayan nga pong siguro, katunayang wala po siyang galit sa puso, tumagal po siya eh. Kasi kung ako po ang gaganunin, hindi po ako makakatagal. At saka, kaya lang naman po ako nag-expose si Sneaky at saka sa mga kapatid. Dahil, biro mo na nanahimik ito, pinablock mo ko. Tapos, kina-character assassinate mo ko. So, saglit lang. Ahatulan niyo ko na kalagim-lagim yung sasapitin ko. Sino ba dapat ang mas may kalagim-lagim na sasapitin? Ako ba o kayo? Sabi ng Biblia, ang napupuot sa kanyang kapatid ay mamamatay tao. At sino mang mamamatay tao ay hindi pinananahanan ng pag-ibig. Yung pong pag-ibig, si Kristo po yun. So, walang Kristo pala yung mamamatay tao na napupuot sa kanyang kapatid. Alam mo, Sis Nikki, yung pagkapuot pa lang sa kapatid, mamamatay tao ka na. Yan po ang sabi ng Panginoong Jesucristo, Sis Nikki. Ano po yan? Brad Badong, ayan na yung nangyayari sa iglesia na lahat ng lumalabas, kina-character assassinate nila na
sino ang gumagawa ng mga sa demonyong gawain? Eh di ba sila? Bili mo lalabas ka. Opo. Kung matino kang iglesia, kung matino yung mga miyembro diyan, hindi naman lahat ay magsasabi sa iyo ng ganon. Aba, ako ngayon natatawa eh. I-share ko lang ha, Brad Badong. Natatawa ako doon sa mga kapatid na hindi ako pinapansin, hindi ako binabati. Okay lang yun, alam ko na naman yun. Alam mo, sa love-love ko lang, wala ka naman yung pagmamalaki, wala naman kayo pagmamalaki kasi kada Sabado ang kinakain nyo, panis na aral. Panis ang mga kinakain nyo. Tapos, ang mga style nyo, mga ganyan. Ayun lang ang naiisip ko eh, na panis ang kinakain mo. Napasok ka, batibot. Napupuyat ka na hanggang alas 12. Ang kinakain mo, mga panis, hindi ka pwede magmalaki sa akin ng ganyan. Na Correct. mga ganyan ang style nyo. Tsaka, hello, ako na ano ako talaga sa kanila, no, nakakaawa sila, no. Isipin mo, hindi mo, sa dami ng inaral ni Brad Ellie, nung mga mass indoctrination, kung tutuusin ang gaganda, bakit nung mga may lumalabas, hindi mo matanggap ang kapalaran? Ikaw bagay bobo, nakalagay sa Biblia, lumabas, di ba? Labas kayo, bayan ko. Alam mo kung walang ganung talata, ay baka hindi pa ako lumabas. Pagtsatsagaan ko na itong nagsasalita na to, itong namumuno na to. Kahit ito'y namemera, hindi naman ako mag-aabulo, di mamera na siya. Pagtsatsagaan kong nasa loob ako, masunurin naman ako, hindi naman ako katulad nila. Iba na kasi ang diwa nila, Brad, Opo. na lalabas kami. Ngayon, may tanong sila sa akin. Sabi ba naman, si Brad Daniel kasi ang tinalaga ni Brad Ellie nung umalis siya. Eto maganda sagutin, Brad Badong. Opo. Hindi naman nagkamali si Brad Ellie sa sinabi niya na si Brad Daniel talaga kailagay niya. Kasi kung iba ang nakalagay diyan na mabait, hindi corrupt, hindi ganyan ka ang pagkatao, ay walang nakalagay sa Biblia na lumabas kayo. Kaya nga yan na may nakalagay sa Biblia ang lumabas kayo, lumayas kayo. Si Brad Daniel nga ang mamamahala diyan. Kaya pinapalabas na. Hindi siya nagkamali sa hula, si Brad Ellie. Di ba? Gets mo, Brad Badong, nahahabol mo? Opo, nakuha ko po yung ano. Nahahabol mo? Opo. Sasabihin nila, Brad Daniel ang tinalaga. Hindi naman nagkamali si Brad Ellie. Hindi nagkamali. Tama nga si Brad Ellie. Kaya nga, syempre, tao lang yun. Kaya nga sabi sa Biblia, nagpalpak-palpak, nag-corruption na, di lumabas na kayo. Kaya nga may sa Biblia lumabas na At yan na nga ang mamumuno Opo, Kaya actually, tama. Natupad pa rin yung hula sa Biblia. opo, Lumabas kayo dyan, bayan ko. tama. Kung hindi yan si Brad Daniel, kung hindi yan corrupt, hindi pa lalabasin. Correct po. Actually, si Sneaky, ang bobo po nung nila nung reasoning nila. Bakit po? Kasi, biruin mo, si Brad Ellie nga mismo, tao yun, nagkamali. Ay, ang Panginoong Jesucristo nga mismo, nakikita niya na yung puso ng tao. Inihalal pa niya si Judas upang maging apostol, maging bahagi ng 12 apostol. Si Brad Ellie pa kaya na hindi naman nakikita yung puso ng tao. Oo, Brad. Kaya ganun po si Sneaky. Alam niyo po, hindi naman po totoo naman po yung namamag-asa po si Brother Ellie nung bago siya mamatay na ito pong ahalili sa kanya ay magtatapat sa Diyos. Pero alam niyo po, yung nga po sa Galatia 1:8, ano po kasi, sabi ng Biblia, sabi ni San Pablo, datapot kahimat kami o isang anghel mula sa langit ang mangaral ng ibang ebanghelyo. Iba sa aming ipinangaral sa inyo ay matakwil. Katakwil-takwil po ang sino mang mangangaral ng iba sa ipinangaral ng mga apostol at ng Panginoong Jesucristo mismo. Kaya nga, may bilin po si San Pablo kay Timoteo Sabi po ni San Pablo kay Timoteo, datapot manatili ka sa mga bagay na iyong natutunan at sa pinagkaroonan mo ng katunayan. Tingnan niyo po, walang utang na loob itong si Daniel Rason. Uncle niya po mismo yun Noong pong 4th death anniversary ni Brother Ellie, noong February 10, kung di ako nagkakamali, wala man lang po siyang tribute kay Brother Ellie sa official page niya. Wala man pong tribute. At sana, pwede niya sabihin sa mga kapatid, como ngayon po ika-4 na taon mula ng pagpahingayin ng Diyos si kapatid na Soriano. Mas maganda po siguro mga kapatid, i-play po natin yung mga video na ni-record ni Brother Ellie na binilin po niya na dapat
ay pakinggan natin pagkamatay po niya. Eh, Kahit, ano nga, kahit yun man lang sanang month of February, tribute para kay Brother Eli. Pero wala po eh. Traidor po siya kay ano. Hindi po, alam mo, Brad, hindi po mismo kay Brother Eli, traidor po siya sa Diyos at kay Kristo. Sis Nikki. alam mo, Brad, ganito yan. Napanood ko yung ano nagsasuggest yung kay NP, mo kay NP na yung nagsasuggest na mapanood. Parang nagmamakaawa na sa kanya na, i-pray po natin, Brother Eli, kasi may matututunan tayo doon, malalim na paksa, ganun-ganon. Nagpaliwanag naman si KDR, sabi, oo, kaya lang yung putol nun, paano natin maisisingit? Ganon siya kabobo. Isipin mo, Brad Badong, isisingit mo na lang, ipe-play mo na lang, hindi mo pa magawa. Ipe-play mo na lang. Kung baga, bakit kailangan mo pang isingit? I-play mo ng isang yung imbis na nagkukwento ka, yun ang ikwento mo buong pasalamat. Baka hindi pa umalis yung mga bagong bautismo na yan. Eh, isipin mo, nakakaawa yung mga bagong bautismo. Alam mo, Brad, sabi sa akin ng mga bagong bautismo, siyempre nga naman, ang ganda nga naman nakikinig nila doon sa mass indoctrination, puro talata. Naku, pagdating kay Brad Daniel, talagang hinahanap nila yon, wala. Bagong yan bagong kapatid yan na siyempre, di ba, pag bago kang kapatid, parang kailangan mo ng aral, napupuno ka ng aral, ano nangyayari? Nag-aalisan yung mga tupa, Brad Badong. Ayun na nangyayari diyan sa wala talaga siyang wala, tapos biglang lalabas, sasabihin mo antikristo. Aba, teka, ay tingnan mo kung gaano karaming lumalabas. At saka itong mga manggagawa naman na to, hindi naman lahat. O kung may hanga sa mga worker na ito, hindi kayo nagtatanong man lang maski isang tao na pasikreto. Halimbawa, sis, bakit ka ba lumabas? Ganun-ganon. As in, pasikreto. Wala tuloy na kayong hindi i-imik, pinababayaan nyo na, abi, teka, dapat nga manggagawa ka, worker ka. Kung baga sa loob ng bahay, alam mo yung nangyayari. Kung baka kaya nga naglalabasan, yung kuryente, sumabog na. Yung wire, ganun na, masusunog na. Pero ikaw, worker, naka-stay put ka dyan. Parang baliwala sa'yo na, hindi mo ba hinahanap yung mga kasamahan mo na nawala na? Hindi mo baga na maski isang kapatid, kumausap ka, sis, bakit ka lumabas? Ganto-ganto. Tingin ko naman sa'yo, mabuti kang kapatid. Bakit bigla kang lumabas? Dapat ganun bilang worker Hindi ko alam sa kanila kung bakit ganun yung kanilang mga Hindi ko lang alam, brad, kung ano ang mindset nila na, wag na kakausapin, wag na. Ako sa akin, okay lang, Brad Badong, na magmalaki sila kung hindi sila nakakain ng palis na pagkain. Correct po. Okay lang yun. Kung hindi sila kumakain ng panis kung hindi sila nagbabatipot, ayun, maari. Mga nagbabatipot naman, nakain naman ng panis na aral, na pagkain. Hello? Di ba? Kaya nga sabi sa live di Brad Badong, tayo, Brad Badong, hindi mo alam ito baka magtampo. May nagsabi kasi dito, baka hindi ko pwedeng banggitin ang pangalan nito Calgary, Canada. Sabi niya, teka, dalawang Canada to dalawa sila pala na magkasama sa lokal. Tawag dito, salamat daw sa inyo sa talakayan. Si Nikki, parang ang dami mong binaon na baon kay Brad Eli, parang siksik, parang minsan hinahabol namin yung pagsasalita mo. Tapos, parang may Sharon ka pa sa turo ni Brad Eli. Salamat sa Diyos. Sana si Nikki makapag-live ulit kayo ni Brad Badong. Alam mo, sabi ko doon sa kapatid, kapatid, ako na may tinuruan lamang ni Brad Eli. Salamat sa Diyos kasi naaalala ko pa. Siguro, mahirap na lang, Brad talagang nag-uumapaw yung ng kapatid na may natututunan daw sila sa atin dito sa pagla-live. Meron pang nagsabi, totoo daw, Canada rin to. Ganun din. Parang totoo daw ang mga sinasabi. Pero ito, hindi ko alam kung exit na to or ano. Kasi natisod daw ito kay Brad Daniel na nagsabi si Brad Daniel na baka naman yung ambag mo, hindi pa pwedeng makabili ng poste. Ang sabi nung kapatid. Kaya natisod yung kapatid Ayun. Opo, kasi alam niyo po, Sis Nikki, ako po kasi manggagawa. Yung pong kapatid, may mga nadistinuhan akong hindi mo naman po masiselect yung mga sa isang lokal. Halo-halo yan. Merong mayaman, merong mahirap, at saka merong below poverty line. So, alam niyo po, Sis Nikki, merong kapatid minsan ang iaabuloy 5 piso. Pero para kanya, kayamanan na po yun. Bakit? Biruin mo, Sis Nikki, ang kakainin lang niya maghapon isang pirasong tinapay at saka kape. Kape na walang minsan walang kape. Magsasangag lang ng bigas.
Tapos, Eh, amakin mo yung yung abuloy nung kapatid na, yung bang abuloy mo, nakapagpatayo man lang ba ng poste yan ng La Verdad? Hindi yan ang diwa ng Kristo. Kaya itong si Danya Rason, siya po talaga ang antikristo, mga kapatid. Bakit? Ang sabi ng Panginoong Hesukristo, sa lahat ng mga nagsipagulog sa kabangyaman, namumukod tangi itong dukhang babaeng baon na ito, sapagkat kanyang inihulog ang kanyang buong ikabubuhay. Magkano, Antikristo. magkano lang po 'yon? Iba-iba po kasi yung yung range nung buong ikabubuhay, mga kapatid. For me, siguro yung aking buong ikabubuhay iba doon sa mga kapatid na mahirap, kagaya po nung binanggit ko. Alam niyo po, merong isang manggagawa, Oh, kaibigan ko po 'yon. Kinuwento niya po sa akin si Sneaky. Kasi ganun po yung mga manggagawa. Pagka po, yung mga maayos na manggagawa, minamatyagan nila, inoobserbahan nila lahat ng kilos ng mga kapatid sa lokal. Yun po yung turo po ni Brother Eli sa amin. sana nga. So itong manggagawa na ito, napapansin niya, tuwing abulo yan, yung kapatid, pirmi siyang lumalabas sa pinagkakatipunan. Ngayon, siguro hindi na nakatiis yung manggagawa. 1, 2, 3 beses. Sinundan niya nung pang-4 na beses. Kapatid, sabi niyang ganyan, nung paglabas niya, sinundan niya. Nakita niya, umiiyak yung kapatid. Kapatid, sabi niyang ganyan, meron ka bang problema? Kasi napapansin ko, tuwing abulo yan, pirmis kang lumalabas. Iyak yung kapatid. Kasi po hindi po kaya ng kalooban ko na kukonsensya po ako, sabi niyang ganyan. Dahil wala po akong maiabuloy. Ay, alam mo, tawag dito, Brad Badong. Ibuin ko lang po yung kwento ko. Saglit lang po. Tapos pinaliwanag ng manggagawa yung pinaliwanagan niya yung kapatid. Ang sabi nung manggagawa, alam mo kapatid, hindi naman pera lang ang pwedeng iabuloy. Kung pwede nating iabuloy yung katawan natin mismo. Halimbawa, kagaya nito, meron tayong pinapaayos sa lokal. Sabi nung manggagawa, instead na magbabayad tayo ng laborer, pupwede kang tumulong para yung ibabayad natin sa laborer na gagawa, maiaawas na natin, maisisave na natin. Abuloy yun. Sabi nung kamanggagawa. Alam niyo po, si Sneaky, alam niyo po mga kapatid, yun po kasi ang diwa ng Panginoong Hesukristo. Kahit nga yung mga babaeng bawin, ayaw nang tanggapan ng abulo yan. Noong panahon ng mga unang Kristiyano, bakit? Ang na lang yan, ang trabaho na lang yan sa iglesia, manalangin na lang, hindi na sila inuobliga pa na mag-abuloy financially. So, ganun po si Sneaky. Ngayon po si Sneaky, walang katapusan ng patarget. Biruin mo, umaaray na nga ang mga kapatid. Tapos wala kayong pakialam, mga impacto kayong mga manggagawa kayo na itong si Efren Baking, punyeta din yan tsaka si Resty Reyes. Ngayon sasabihin nila ako na nagmumura ako. Hindi. Biblical yon. Bakit? Mas matindi ang Panginoong Hesukristo ko. Sabi niya, kayong mga mapagpaimbabaw, kayo'y sa inyong amang dyablo. Sa demonyo kayo, sabi ng Panginoong Hesukristo. Kasi anong mas mabigat? Punyeta o sa demonyo? Ngayon, itong mahirap na lang itong si King. Di po ba nakita nyo naman po noong nakikiusap ako doon sa kasama ko na nasabihan ko siyang demonyo ka. Ikaw, King, hindi mo kasi alam. Alam mo ba, itong nanay ni Danya Rason, sinasabihan kaming demonyo?
At si Efren Baking, itong si Beth Rason, sinasabihan niya si Efren Baking na aswang. Kaya ano itong King Cortez na to, masyado lang siyang bida-bida. Bago ka magbida-bida, siguraduhin mo muna nagbabayad ka ng utang mo. Milyon-milyon yung utang mo, di ba? Sinuba mo yung kapatid, di ba? Ilang taon na yon? Mahigit dekada na. Kulang-kulang dalawang dekada na sinuba mo yung kapatid, milyon-milyon. Tapos, ano pa? Nagbautismo ka, biro mo, magbabautismo ka, saan ka kukuha ng karapatan para magbautismo, King Cortez? At sasabihin mo ngayon, kalooban ng Diyos na makulong ako. Leche. Anong kalooban ng Diyos na makulong ka? I-justify mo pa yung kademonyuhan mo? Kaya ganun po si Nikki. Itong si King Cortez, alam niyo po, meron pong nagsabi sa akin, huwag mong babanatan si King Cortez, lalabas din yan. Ewan ko kung lalabas nga. Meron nagsabi sa akin huwag mong babanatan si King Cortez, lalabas yan, maniwala ka sa akin. Tawag dito, Brad, ako bagay natatawa kasi gawa ng, may nagpost ba naman sa Facebook, akala ko kasi Brad, nagbiro lang yung mga kapatid. Yung bang, ano bagay yung may sinasabing yung laseng, sino ang laseng? Sinuntok ng nanay, yung anak. Sino ang laseng? Laseng. Ano po, Brad, ako natatawa. Sabi ko hindi nga, ayun nga ang paksa. Ayun baga kaya ang paksa? Totoo ho baga yun? Ano nga po kahit hindi po yun yung paksa, hindi ka irrelevant yung mga ganong example sa isang religious leader. Very much irrelevant yung mga ganong lalo na yung mga violent example. Kaya si Sneaky, totoo po yung sinasabi nyo, nakakabobo. Kasi batibot masyado. Mas nakakatalino pa nga yung batibot Ewan ko. Kasi si Sneaky nung bata kami, paborito ko po yung batibot. Doon sa batibot tayo na, mga bata sa batibot, maligsi, masigla. Tapos, yun po yung di po ba si Sneaky, yun yung kanta ng batibot. Ito pong itong mga miyembro na ni Daniel Rason, ginagawa niyang tanga. Yung pong mga batang lumaki sa batibot, si Sneaky, matatalino yon. Marami, informative po kasi yon. Informative children's show po yung batibot, si Sneaky. Opo. Ito pong si Daniel Rason, wala kang makukuhang information sa kanya. At saka Brad Badong. Information po. Opo, si Sneaky. At saka Brad Badong kasi, alam mo, ko yung niya, parang natawa na lang, nangisi, na hindi mo maintindihan kung saan na niya kukunin yung mga paliwanag niya sa pulpito. Parang hindi niya na nga alam yung sinasabi niya. Tapos, ako nga naaawa din kay Sis Luz. Opo. Tsaka doon sa isang kay NP, hindi naman sa parang nasunod na lang sa kanya. Alam mo, Brad, sa kalooban ng mga nagsasalita na yun sa tabi niya, mali ang ginagawa nito talaga. Parang nakakaawa. Alam mo si Sneaky, sa loob-loob ko, naniniwala ako na ang mga KNP, sa loob-loob nila, sige, Badong, banatan mo pa, sige pa. Kasi hindi po nila magawa yun. Kay Daniel Rason. Tingnan niyo po, tingnan niya si Brad Roland, pinahiya niya si Brad Roland. Dahil si Brad Roland, buong pananampalataya niya na merong lilipat na espiritu ni Brother Eli kay Daniel Rason. Napanood ko yun, Brad Badong. Dati pa napanood ko yun. Ito ang kwento, Brad Badong. Opo. Alam mo ba, may nakapansin kapatid doon na, di ba, hinahanap mo sa akin yung kay Brad Eli? Ang yabang niyang magtanong, hindi na hinahanap sa'yo ngayon at talagang wala, umalis na nga Hindi na hinahanap sa kanya ngayon. Wala na, umalis na ang espiritu. Ang hinahanap namin sa'yo, yung property ng iglesia. Hindi yung espiritu. Ako naghahanap
hinahanap sa kanya. 4 na taon lang namatay si Brad Eli. Never kong hanapin yun. At alam ko namang hindi mangyayari. Oy, ang tanong ko, yung property na iglesia ang hinahanap ko sa iyo. Hindi yan. O yan, kahit makarating ako na rito sa mundo. Ang hinahanap ko sa iyo, Brad Daniel, yung property na iglesia, hindi yung espiritu. Hindi ha. Yan, iparating mo, Brad Badong ha. Yung property na iglesia ang hinahanap ko, hindi yung espiritu. At wala na ikaw sa yung espiritu. Ako na nagsasabi sa iyo, wala na. Eto, narinig to ng buong mundo ha. Magalit kayo at matuwa. Wala na. Yung property na laang. Awa mo na, hatian mo. 50-50 man lang. Oo. Kasi, Natawa yung, ka, Brad Badong? opo, natawa po ako doon na wala na kaming hahanapin sa'yo kasi wala naman talaga kaming makikita. Tama po yun. Ang hinahanap namin, nasan yung property ng iglesia? Bakit Oo, pinalito? yung property na lang iluwa mo at kami may lalabas na. Ay, iluwa mo na lang yun. Ako nga, nakalabas na eh. O, yung iba, mga closet, ano. Hindi ko na hinahanap yon sa'yo. Alam mo, sa totoo lang, sa akin lang, kakahiyahiyaman at ito yun. Kasi ako, dati akong miyembro. Siguro naman, Brad Badong, may karapatan ako magsalita nito. Huwag siyang magyabang. At mamaya, hanapin yung property sa kanya, bumuga siya. Correct po. Correct. Yan, magpaliwanag ka, Daniel Rason. Hindi na sa akin nanggaling yan. Nanggaling yan sa isang regular na kapatid. Sa isang ordinaryong kapatid. Kasi Oo, manggagawa, di mo ko pwedeng ano eh. Oo, syempre, concern. Napanood ko yung sa TV, ginagano niya si Brad Roland, Brad Badong. Ginagano niya si Brad Roland. Napanood ko sa TV. Di ba, sa akin mo hinahanap? Di ba, Brad Roland? Hindi, sa akin mo hinahanap. Kung ako naman kay Brad Roland, wala ko hinahanap. Yung property na lang ilabas mo, okay na. Which na. Ganun ang sagot. Opo, totoo. Kaya lang si Sneaky, hindi po pwedeng ganunin na, wala po pwedeng gumanon kay Daniel Rason. Kahit po si Sis Lisel na kapatid po niya. Hindi po niya kayang ganunin si Daniel Rason. Bakit? Demonyo po itong Daniel Rason. Mga kapatid, maniwala po kayo sa akin. Demonyo po yan. Natatawa ako dun eh. Hindi ko talaga makalimutan yun eh, Brad Badong. Yung bang napapahiya si Brad Roland. Si Brad Roland hindi makaimik. Mamaya magkasapi talaga yung si Brad Roland. Hanapin sa kanya yung mga pag-aari na iglesia. Ewan ko naman kung anong iimik niya. At saka ngayon, Brad Badong ha, eto ha, akin lang sa kaalaman ha. Kasi ngayon, hindi ka na pwedeng magkaroon ng ganyang kalaking property. Ewan ko lang kung leader ka ng relihiyon, ay pwede. Kasi Hindi halimbawa, po. Masisilip po yan. Masisilip po yan yeah. ng gobyerno. Bakit nagkaroon ka ng Yes. ganitong property? Oo. Ano ang mo? Ano ang source of income mo? Oo. Tama. Kaya alam niyo po mga kapatid, sa lahat ng mga abogado, sa lahat ng mga nanonood, imbestigahan niyo yung property na nakapangalan. 80% ng shares of stock ng KDR Group of Companies nakapangalan kay Arlene Rason. Ano lang ang trabaho niyan? Wala. Ano lang yan? Ang tawag po nung nanay ni Daniel Rason at saka ng tatay ni Daniel Rason, babaeng kama. Brad, kahit naman ano pa siya, Brad, wala siyang karapatan sa mga pag-aari na iglesia. Wala siyang karapatan kahit ano pa siya. Wala siyang karapatan na pumarte 80% sa kay Dirac, yung pala yung mga inambagan pala yun ng mga kapatid. May kwento sa akin, abroad ha. Talagang pinagtulong-tulungan pala yun ng kapatid, tapos nasayo. Tapos eto pa ha, Brad Badong. Nakakatuwa naman itong ibang mga kapatid sa akin, iba ang diwa. Baka hindi mo alam kung ano pinaglalaban ko sa live ni Badong. Baka hindi mo alam. At kayo'y masyadong anong-ano dyan kay Brad Daniel. Alam mo, sa totoo lang, hindi na talaga sila sumusunod sa aral eh. Kung meron kang diwang mabuti at saka diwang magaling, Maano lang kita, masabat lang kita. Kaway-kaway sa mga kapatid sa lokal ng London. Dumadami na po ang mga kapatid na mga closet exiters po dyan sa lokal oy, Brad London. Badong. Oy, Brad Badong, ano ka? Yan nga ang isisingit ko ngayon kasi mayroong taga-lokal ng London, nag-chat sa akin kanina, hindi ko alam kung ito'y dapat kong banggitin ang pangalan. Huwag Sa niyo London, babanggitin yung pangalan. ay, hindi na muna. Mag-ano ko ng permission sa kanya. Hindi ko alam kung closet ito o exit. Hindi, Brad, hindi ko nga pwedeng banggitin ang pangalan kasi hindi ko alam kung ito yung magpapabanggit o closet. Ngayon, Brad, ito yung taga-lokal ng London eh. Hindi ko alam, basta nandito nga eh.
ano nga bang ano nito? Kasi sinusulat ko nga kung anong nanonood siya, natutuwa siya sa fans kasi sinasabi niya, Brad Badong, itong lokal lang nasa London, ilan yata sila. Mga nanonood daw sila ng live, mga tuwang-tuwa, mga tuwang-tuwa Ngayon, teka, Brad Badong, may nag-message sa akin sa chat, babasahin ko. Isang kapatid na dati kong kaklase, kung tiwalag na ako. Ay, umalis na ako. Yung tiwalag, umalis na ako. Auto tiwalag. Ano pa alam ko din yan? Ma'am, umalis na ako. Hindi ko na aantay matiwalag pa ako. Umalis na ako. At ako'y may panlasa pa. Yung mga natira dyan, halimbawa, yung mga yan, mga walang panlasa ang dila niyan. Hindi naman lahat. Hindi ko naman nila lahat. Karamihan dyan, ang mga natitira, na karamihan, na namumula sa akin. Mga dila niyan, mga walang panglasa, maniwala ka. Pero magagaling sa chismisan. Pinagchichismisan ako ng mga yan na ganun-ganon rin. Oy, hello! Manood ka dito ng live kung ano sinasabi ko at kung anong pinaglalaban namin. Alam mo, para sila yung stop nila ang abuloy. Yan na lang ang magandang tulong nila. Baka hindi nila alam kung ano nangyayari sa mga kaperahan nyo sa iglesia. Winawaldas lang naman. Naku, mahirap na nga lang, Brad, magsalita. Kaya alam mo, tuwang-tuwa yung ibang kapatid at nasasabi ko daw yun. Sasabihin ko talaga yun kasi dati akong miyembro. Sis Nikki, kung gaano po kalaki yung property sa La Vista, pwede pong maglagay ng 10 mansion po doon. Ganun po kalaki yung property sa La Vista. Ay, Yung pong main house, siguro kung di ako nagkakamali, more or less 20 rooms po yun, ha. At yung pong kwarto, CR pa lang po, ha. CR pa lang. Pwede na po bahay ng isang ordinaryong pamilya. CR pa lang po 'yun, mga kapatid. hindi nila alam yun. Yan ang kanilang yan ang kanilang mangangaral. Yan ang kanilang tagapagturo. Ang laki-laki. Ang laki-laki ng kakapalan ng muka. Totoo po yan. Totoo po yan. Kaya tingnan niyo po nanggagalaiti po siya sa galit. Oo. Sa Huli naman. mukhang nagpa-veneer si Danya Rason. Hindi niyo po ba napapansin yung ngipin niya? Ang luho, ang ganda-ganda na ng ngipin niya. Ba't siya nagpa-veneers? Alam mo, Brad Badong, ha? I-share ko lang sa'yo. Ito, totoong naramdaman ko nung bagong bautismo, ha? Ito, totoo, hindi ako para magsinungaling. Ayan, ang Diyos nakatungo. Nagtataka ako, share ko lang. Bagong bautismo pa lang ako. Hindi ko naman kilala yung pamamalakad niya sa iglesia. Bago pa nga lang ako. Ayoko talaga dyan. Hindi ko alam kung bakit ayoko. Alam mo, isa lang naiisip ko, eto, magwawalang niya sa iglesia. Abay, nagkatotoo. Bagong bautismo ako, ayoko talaga yung nagsasalita. Alam mo, actually, pag nadalaw nga yan, ayan, dito sa San Pablo, may nakakarinig, ha. Ito, garapala na, bakit? Ito naramdaman ko, Pag yan ay napunta dito sa convention center sa may malamig, dito sa amin, kabarangay ko lang, hindi ako atat-atat magpa-picture dyan. Alam ko namang, hipokrito, Alam ko, hipokrito. Minsan nga, niyakag ako nung kalokal ko, sabi, ay, magpa-picture tayo kay Brad Daniel. Alahoy, umuwi na ako. Hindi na ako interesado sa kanya. Kaya mang sabihin, pero ngayon, tiniwalag niya ako. Ayan ang nararamdaman ko. Hindi ko siya gusto. Unang-una, napakaluho ng mga mangangaral nyo. Kaway dito, kaway doon. At saka ako na may nagtataka sa kanya. Bakit niya baga? Ewan ko, Brad Badong, ha? Baka lang ako'y nagkakamali. Ako na may nagtataka sa kanya. Bakit baga niya nililipol dito sa convention center dito ng malamig, yung mga piyesta ng Diyos, mga kung ano-ano, ganun-ganon. Ito namang convention, hindi naman to nagbubukas ng fully aircon at hindi kaya. Ito, Brad Badong, ano sa palagay mo? Ako taliwas ang kalooban ko. Bakit? Hindi niya ba alam itong convention ng San Jose malamig? Ito'y puntahan ng mga politikong halos karamihan ay magnanakaw. Yan ay pestahan ng mga politiko, ng mga napuntang mga kandidato. Yan, convention ng malamig. Sari-saring mga samot-samot, yan. Hindi ko inaano yung convention namin at ako taga dito sa barangay na to. Ibig sabihin, dinadayo mo ang isang banal na iglesia na templo ng Diyos, dinadala mo doon. Ewan ko, Brad Badong, kung tama naman yun. Kung tama para sa'yo, sa pananaw mo, sige, tama na. Sabihin, may lokal naman, dadalhin mo doon mo kakalad ka rin. Ayun yung sinasabi niya, ang kinakaladkad niya ang Diyos. Siya nga nangangaladkad ng bawat templo ng Diyos kung saan niya dinadala. Biruin mo yung convention center dito sa Malamig, Brad. Yan ay mga politiko. Mga naandyan yung mga aakyat yung politiko, mga ngako ng kasinungalingan, yung mga magnanakaw. Ayan yan, Brad. Hindi ako hindi ako namumula. Puntahan nyo ng mga politikong mga kung ano nung gathering.
Tapos ikaw magpapa-convention ka, piyesta ng Diyos, doon mo dadalhin yung mga kapatid. Kinakaladkad mo, ikaw ang nangangaladkad. At saka yung sinasabi niya nangangaladkad, hello, ba't mo kakaladkad din, Brad? Ang isang templo ng Diyos at isang kaanib ng Diyos, Brad, ayan ay may budhi, may puso, may templo yan ng Diyos eh. Paano mo makakaladkad, Brad, yung sinasabi niya? Paano mo makakaladkad, Brad? Ano yan, walang isip? Siyempre, pat ang pinapakain mo yung panis, aalis yan. Hindi mo na kailangan ikaw ang mangaladkad o maglabas, aalis yan, Brad. Correct. Usap ko nga, alam Termo. mo, sa totoo lang, noong pong dumidestino pa ako, marami na po akong tanong. Sinasabi ko kay Sis Mary Ann Malyari. Sabi po ni Sis Mary Ann Malyari, quiet ka na lang. Kasi po, alam ko na po yung alam ko na yung ibig sabihin po nun na ganun po kasi, pagka ikaw righteous kang manggagawa, ang gusto mo yung katwiran ng Diyos na natutunan mo kay Brother Eli kung paano humawak ng tungkulin bilang manggagawa at paano lumingap. Hindi mo masisikmura yung ginagawa nila. Alam niyo po, kahit po maraming mga patarget po noong time na dumidestino ako, ito lang po ang sinasabi ko sa mga kapatid, kasi yun po yung narinig ko kay Brother Eli. Sabi po ni Brother Eli, hindi natin kailangan pilitin ang mga kapatid na tumulong. Ang gawin natin, edify their faith. Pagka maayos, matibay, at matatag ang kanilang pananampalataya, kahit hindi mo sila sabihan na tumulong po tayo mga kapatid, sabihin mo lang sa kanila, mga kapatid, meron po tayong gawain, ito po ang kailangang gastusin. Tutulong at tutulong yan. Etong makapal na pagmumukha ni Daniel Rason, tignan mo, bakit ka nagpa-veneers? Ayos naman ang ngipin mo. Tapos ganito, sis Nikki, mga kapatid, biruin mo. Kung matibay maayos ang pananampalataya ng mga kapatid dahil napatibay mo sa aral ng Diyos. Hindi mo kailangan, mga kapatid, meron po kayo, bili po kayo ng ticket, ganito ganyan. Hindi mo kailangan sabihin. Sasabihin mo lang, mga kapatid, eto po yung mga gawain po natin na kailangan pagtulong-tulungan. Ngayon, saan po ang proceed? Saan nga ba ang proceed ng concert, ng monthly concert sa Araneta? Saan ang proceed ng weekly concert sa KD Rock? Saan ang proceed noong volleyball? Saan ang proceed noong basketball? Ngayon, sasabihin nila, yung meron namang beneficiary. Palagay nyo ba, bobo ang mga kapatid? Nakasim bobo mo, Daniel Rason? Nakabobo mo, Efren Baking? Nakasim bobo mo, Resty Reyes? Nakasim bobo mo, Rodel Mangiliman? Yan. Kaya tingnan mo, ikaw bukas makalawa, lalayasan ka na rin ng katinuan. Kung paano lalayasan ka ng buhok mo sa ulo, Rodel Mangiliman. Ang katwiran ng mga yan, Brad Badong, hello. Ang katwiran ng mga yan, Brad Badong, yan, katulad na kay KDR ha, layasin nyo na ako, basta nasa akin ang kaba ng bayan. Opo. Alam nyo po, sabi nga ni Brother Eli, kahit pag-aari na, biblical po yun, nasa Marcos po yun. Aanin mo mapasayo ang buong sanlibutan kung wala ka namang Diyos. Yun, hindi mo naman madadala sa Tingnan mo, namatay si Brother Eli, pinag-aaway-awayan yung kaba ng yaman. Pinasasaan lang, no? Opo. Ayan, isa sa mga nagpasasa at 80% ng pagpapasasa na kay Ulysses Villamin. Kaya yung mga sumama dyan kay Ulysses Villamin, mag-isip-isip kayo. Tapos sasabihin ni Ulysses Villamin, tayo yung nalalabing binhi. Ano? Ulysses Villamin? Saka kukuha ng kakapalan ng pagmumukha mo na nalalabing binhi. Ayan yung mga kapatid na na sumama sa'yo. Nag-message sa akin, bro, at sinisend yung mga pangangaral mo. Nangangaral yan si Ulysses Villamin. Nangangaral po siya? Opo, nangangaral po siya.
aral pala siya, ano. Eh, wala namang ganun dito, na mga Opo. ngaral. Correct po. Wala Correct. namang at saka tanong ako, Brad Badong, alam mo yung MCGI curse sa mga t-shirt, bakit nasa mga Shopee? Hindi ko po alam kasi ano po pagka po iaano sa lokal ang hindi po bumibili ang mga kapatid. Eh, ano po kasi yan eh, kasi napag-aralan namin yan kay Brad Eddie. Ewan ko lang ha, kasi minsan ang bagay ay banal. Kasi yung MCGI, ibig sabihin yan, Members Church of God. May God na nakakapit dun sa t-shirt. Tapos ang gagawin mo lang sa Shopee, itatambak mo lang na itatambak. Kung baga bagay na banal, hindi mo na siya binebenta or pagpalagay na binebenta mo sa kapatid, yung parang hinahalo mo. Yun ang iniisip. Parang nahahalo mo dun sa mga bagay. Actually, si Nikki, meron kasing kapatid sa Macau. Kasi dumistino po ako doon Dinistino ako ni Brother Eli sa lokal ng Macau. Merong kapatid doon na parang naging magulang ko na. Sabi ko, nagtanong siya sa akin, Brad JR, magkano po yung yung uniform ng mga officers? Sige po, bibili ko po kayo, sabi kong ganyan. Alam niyo po, nagulat ako sa presyo, 2.5. Kung di ako nagkakamali, 2.5. Isang uniform, polo shirt. Opo. Opo. Sabi kong ganyan. Kung bibili ko, ilang set yun? Sabi ko, wala naman akong ganun laking pera. Opo. Yun po, si Sneaky. Ang overpriced po sila, overpriced. Tapos biruin mo, compulsory. Tama po ba yung word na compulsory? Yung sa Oo, lahatan. Panglahat. Panglahatan, opo. So, Opo. kung di bumili. Tapos ganito po yan. Yung tingnan po ninyo. Hindi naman, to be honest po, with all fairness naman, huwag po tayong maging plastic, mga kapatid. Ako po, never akong tumikim nung Daniels na sachet na coffee. Bakit? Unang-una, ang mahal-mahal na. Tapos, sobra katamis. Magkakadiabetes ka dyan. Hindi, sa akin naman, Brad, nainom ako nung Daniel's coffee talaga. Pero nung nalaman kong iba sa pera, hindi na ako nabili. Ay, kasi sobrang mahal naman talaga naman lahat ng item, walang patawad na. Iba mga kapatid, sa totoo lang sa Aparit, hindi naman ganun kalaki yung baon sa Aparit. Nagtataka din ako, sobrang mahal. Maraming nagaanong mga kapatid na sobrang mahal nga doon ng mga pagkain doon sa Aparit. Yun lang ang napapansin nila. Parang hindi nakapang kapatid. Parang hindi nakapang meron akong sabihan na yung tindera. Sinabihan ko si Sis Len Antonio, pagka may kapatid na bibili na gustong kumain na walang pambili, bigyan mo, sabihin mo sa babayaran ko, ilista mo. Sinabi ko sa ilista mo, babayaran ko. Basta merong lumapit na kapatid na gustong kumain na walang pambayad, ilista mo, babayaran ko. Nakakaawa, Ang mahal-mahal ang mahal-mahal ng paninda nila, biruin mo, isang lumpia, 25 pesos. Magkano lang ang costing nun? Costing lang nun, wala mang 5 piso or 7 pesos. Opo, sobrang mahal nga. Tapos ito pa, si Sneaky, yung pong shawarma. Shawarma ba yun? Oo, yung shawarma. Magkano yun? Kalahati lang nung presyo nung nasa KD Rock. Buy one, take one na sa labas. Tapos kakapira lang. Hindi ka man matitinga, si Sneaky. Kaya ganyan po, pinagpapasasaan nila ang mga kapatid. Tapos pagka ang mga kapatid walang masyadong bumibili sa paninda ni Betrason. Sasabihin niya, ay, ang kuri-kuripot naman ng mga kapatid. Ba't kaya pa sila nagbabaon ng pagkain? May paninda naman. Sabi po ni Betrason. Tanga talaga tong Sabi ni San Pablo, tangang-tanga na ba kayong taga-Galacia? Nagpasimula kayo sa espiritu, kayo ngayon nagpapakasakdal kayo sa laman.
Tanga ka talaga, Betrason, impacta ka, punyeta, demonyo ka. Bakit? Tsaka, eh, at saka hindi, Brad. Tanungin mo, si Sneaky, bakit? Biruin mo, hindi ka nag-iisip. Punyeta kang Betrason. Hindi ka nag-iisip. Bakit? Kaya nga nagbaon niyang kapatid Kasi wala silang pambili ng mga mahal. Nagtitipid. Correct. Brad, tangan-tangan na baga kayo, mga taga-Galasya. Alam nyo, bagay sabihin nyo yan kay KDR. Correct. Nagsimula nga ng ano. Alam mo, si Sneaky, hindi bagay yung tanga kay KDR. Ang bagay kay KDR, yung 1844. Kayo'y sa inyong amang diablo. At saka hindi naman siya tanga, mautak nga siya nailipat nga niya lahat. Hindi po mautak yun. Tuso po ang tawag doon. Kaya nga. Evil mind. Tapos meron siyang sinasabing nababasa ko yun sa Facebook isang katalinuhan ang hindi ka maghangad ng pag-aaral hindi sa iyo. Correct. Kaya nga sabi ko sa iyo, Brad Badong, pagka magpapaksayan ito sinasabi ko sa buong kapatiran, masyado kayong bilib sa pulpito. Kaya nga sabi ko sa iyo, Brad Badong, pagka yan halimbawa ay magsasalita, yun na lang salita ang tingnan mo, wag mo nang tingnan yung gawa. Kung ano man ang sabihin niya, yun na lang binubukan ng bibig niya, yun na lang ang yun na lang po sinabi niya nitong pasalamat nila. Biruin mo, napakabobo mo naman. Sasabihin mo sa mga kapatid na ako, mas gugustuhin ko na yung pakunwaring gawang mabuti kesa sa gumawa ka ng masama. Alam mo kung bakit Brad Badong niya sinabi yon? Bakit po? Alam mo kung bakit? Kasi 'di ba yung pakunwaring gawang mabuti at saka anong sinasabi mong isa? Pakunwaring gawang mabuti at saka yung isa? Kesa gumawa ng masama. O kaysa gumawa ng masama. Pakunwaring gawa ng mabuti. Hindi naman siya nakakatanong ng mabuti. Brad hindi na siya nakakatanong ng mabuti sa mga mabuting gawa. Dapat nga sabihin niyo noon, gumawa kayo ng hindi pakitang tao. Yun ang pinakatamang aral. Pero yung sasabihin mo na, ewan ko lang di ko siya kinokontrang magaling gagawa ka ng mabuti kahit pakitang tao. Ikaw ay tagapagturo. Correct. Ituro mo na, yun talagang tama. Yun talagang tama. Gumawa ka ng mabuti kahit hindi nakikita, yun ang kalugod-lugod. Ang ituturo mo sa kapatid, yung kalugod-lugod. Hindi yung pagpipiliin mo pa ng kasamaan na palibasang wala na nga itong maiaral kaya ganito Opo, tama po yan si Sneaky. Meron pa po ba kayong gustong talakayin si Sneaky aside from the mga pa-target sa Canada? Wala po. Anytime, Brad, pwede ako mag-out Basta pag ako'y nawala, ibig sabihin, may tinaantay lang po ako. Anytime, pwede ako mag-out. Pero ngayon, continue muna. Brad, hindi. Sa Canada kasi, alam mo, naghihinakit yung ibang mga kapatid. Sa tagal daw ng kanilang paghihirap, yung iba nga kasi closet, yung iba na. Kasi, okay lang daw yung mga ambagan nila noon nung time na panahon ni Brad Eli. Pero daw ngayon, bakit nga daw nagpapatarget, Brad, nang talagang walang habas, 4 na taon, saan niya daw dinadala yung pera? Tapos Brad, meron pang pangyayari na, wait lang Brad. I-out ko lang to, wait. Wait lang po. Oo, ayan na. Ayun, nag-out na si Sneaky. Yun po mga kapatid. Ganyan po kasi ang nangyayari ngayon mga kapatid sa pamumuno ni Daniel Rason. Wala pong hustisya. Tama po yung sinabi ni Brad Josel na pamumusong yung sabihin mo na walang hustisya sa iglesia. Bakit? Kasi hindi po pwedeng magkaroon o mawala ng hustisya sa iglesia dahil nandoon ang Diyos. Wala na nga po ang Diyos dyan Dyan sa MCGI dahil walang hustisya. Kagaya po nung sinabi ni Brad kahapon, ni Brad CJ na ano bang tawag dun sa kronika to, sabi ni nawawala po kasi talaga ang Diyos, umaalis po talaga ang Diyos. Ito sabi niya, matagal nang hindi sumasamba sa tunay na Diyos ang Israel. Walang
walang nagtuturo at wala ring kautusan. Pagka po walang tagapagturo at walang kautusan sa isang samahan, wala po ang Diyos, mga kapatid. Nagtuturo po ba si Daniel Rason ng bagay ng kautusan? Wala po. Yun mismong MCGI Cares, labag po yun sa aral ng Diyos. Bakit? Sabi po sa Biblia, sa Mateo 6:1 hanggang 2, pagka ikaw ay maglilimos, huwag kang tutugtog ng pakakasarap mo. At yun lamang po, mga kapatid, siguro sa pagkakataon pong ito, at kanina pa po ako ihing-ihi, mga kapatid. At muli po, pagpalain po tayo ng Panginoon, mga kapatid, kay Kristo, at maghari pong palagi ang pag-ibig at kapayapaan ng Diyos at ng Kristo sa ating mga pamumuhay. Amen.